Madalas na issue ng mga Mio Sporty at Honda Click ay yung hirap ng tanggalin na center stand, maganit at lawlaw, sabayan mo pa ng pagpapataas ng rear shocks mo. Dali natin sa eksperto at talaga namang nakakaalam kung saan nga sila na magbabaklas at magkakabit. Na hindi na po binababa ang makina. At dahil nga nagtaas tayo ng rear shocks ni Jetlogs ay nawala naman yung pre-play ng gulong nyo sa likod. Pansin-pansin nga mga kalogs na lapat naman ang Corsa tire natin dito sa sahig. Samahan mo pa ng lawlaw na center stand at maganit. Mula 2016 ay ito pa rin yung center stand niya na stock. Mula nga na stock size na 14 inches ay papalitan natin ito ng 17 inches. Chrome type nga ang napili natin mga kalogs dahil ito lang naman yung pasok na pasok sa budget natin sa ngayon. Namali pa nga ako ng bili mga kalogs ng ehe niyan dahil dapat daw stock lang. Nagpas kasi yung thread ng ehe niyan doon sa may center stand mismo. Pero dahil sabi ni Kuya Arnel, po pwede na raw yan pansamantala. Maigi na rin na nangyari ito mga kalogs dahil mapapalitan na rin sa wakas ang center stand niya. By the way mga kalogs, i-check nyo rin pala yung mga center stand nyo, baka mamaya hindi na mabunot yung ehe niyan. Pag dumating yung araw, mas mapapagastos pa tayo lalo imbis na makatipid. Ang unang proseso nga mga kalogs ay tinanggal mo na yung battery tapos niluwagan yung preno sa likod. Sa totoo lang mga kalogs, sa umpisa kinakabahan talaga ako dahil baka mamaya tamaan yung crankshell niya. Pero dahil itong si Kuya Arnel ay agad naman ine-explain kung ano yung prosesong gagawin niya, agad naman na panatag yung loob ko. Sa dami na rin kasi ng mga nagawa nilang center stand dito ay talaga namang makakampante ka. Madalas kasi mga kalogs na nakikita natin ay pinaiinitan at pinupukpok ito. Dito sa kanilang mga kalogs ay meron silang sinusunod na proseso, step by step kumbaga. At bago nga nila simulan yan, i-explain naman nila sa inyo kung ano yung mangyayari. At syempre mga kalogs, choice mo na yun kung ano yung gugustuhin mo. Mas mainam nga raw na mag-message ka muna sa Facebook page niya. At ilalagay ko na lang nga yung screenshot ng page niya dyan sa comment section. Halos inabot nga rin 2 oras yung proseso na ginawa nila dito mga kalogs. At yung ibang araw, sabi ni Kuya Arnel ay inaabot sila ng kalahating araw hanggang 1 araw. At mamaya nga mga kalogs, ipapakita ko naman sa inyo kung gaano nakarami yung mga nabaklas nila na center stand dito. Okay, tapos nga palang mabaklas ni Kuya Arnel yung center stand natin ay nakita niya punong-puno ng kalawang ito. Hindi niya nga mabunot yung ehe na nasa loob dahil kinain na ito ng kalawang. Pero ang sabi niya, wag daw ako mag-alala dahil meron daw siyang chemical na ilalagay dito. Itong chemical nga pala mga kalogs na specially formulated ni Kuya Arnel ay isusukan niya yung mga kalawang na nasa loob. At kung mapapansin nyo nga mga kalogs ay bumubula ito. Ito na po yung sinusuka na kalawang. Once na may suka na po ang kalawang ay palalambutin na po ito ni Kuya Arnel bago niya po hugutin yung ehe. Invite ko po kayo dito sa ating shop, B-Boys Machine Shop po. Dito po sa Taguig, 85 Buwasa, yan. Malapit lang po siya sa COA. Then makikita nyo na po yung B-Boys Machine Shop. Ginagawa po ng B-Boys Machine Shop, nag-ano po tayo, no? Nagbubunot po tayo ng ehe ng center stand. Then nagre-repair po tayo ng cigonyal thread ng Mio Sporty o kahit na anong motor na hindi na po binababa ang makina. Yun po kasi yung hinahanap ng customer, makaiwas ng gastos. Kung lang ito na ginawa, 4 yan. Then yung nakaraang linggo lang, ito na siya. Ayan, mga nakasako na. Center stand lang talaga. Tapos yung nakaraang taon naman, na mga 4 na ganito. Maintenance din yan, center stand? Sa center stand po kasi, pagka napalitan na po ng bagong ehe, then kailangan po na maintenance every 6 months. Then nilalagyan po siya ng grasa. Okay. Then yun, pagpasok mo ng grasa, bilang ka ng mga 6 months, then check upin mo. Binubunot. Binubunot ulit, Tapos then lagay grasa. lagyan ng grasa, ipapasok mo. Okay. Kahit siya ay bakal, basta may maintenance, ayos yung tatagal. Kapansin-pansin nga rito mga kalogs na talaga naman binababad ni Kuya Arnel sa chemical. Ang reason naman ito mga kalogs ay para madali nating mahugot yung ehe niya sa loob. So dito sa bushing, napakalaking bagay nito kapag tinanggal po sa center stand. Dahil ito po yung sumasangkalan sa aluminum. Then, ito po yung puprotekta sa aluminum kapag walang bushing, sisira po yung aluminum. So napakalaking bagay kasi ito po kasi asero. Then yung mabibili yung replacement makintab, natutupi po yun. So ito, ibabalik natin to. At tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina mga kalogs na mabusisi at maproseso ito. Matagal na pong ginagawa nila Kuya Arnel ito at talaga namang pinag-aralan nila. At sabi nga ni Kuya Arnel ay bago nila i-offer ito sa mga customer ay sariling motor muna nila in-apply. So ito, asero po yan. Yan, high tensile na bakal itong mga ganun. At bago nga pala ikabit ni Kuya Arnel yung bago nating center stand ay nilinis niya muna ito. And by the way mga kalogs, libre na rin po pala yung pagpapakabit ng bago nating center stand. Lalagyan na rin po ni Kuya Arnel ng grasa yung ehe niyan para mas madali itong maipasok at mas tumagal. Ito nga mga kalogs, ang payo ni Kuya Arnel sa mga magpapalit at magpapakabit para makaiwas sa malaking gastos. Ito yung ehe na nabubunot namin, yan. So ito talaga, pagka nasira na tong ehe na to, pag binunot natin, ayan, pansinin nyo, may kain na po. So kailangan talaga bago na yung ehe na center stand.
Ito lang yung papalitan. Kahit stock lang, kung may stainless na ganito, iti mas maganda, mas matibay. At least kampante ka ng stainless yung ano mo, maglagay ng grasa, at least hindi kakapitan ng kalawang. I-adjust na rin pala ni Kuya Arnel yung spring niyan para hindi ito lumalawlaw at libre na yon mga kalog. At ang resulta ay talaga naman nakakatawa mga kalogs dahil tumaas na siya ng mga 2 pulgada. Bukod sa sulit na ang binayad ko ay hindi ako kakabahan na masira yung crankshell ni Jetlog. Maaari nyo nga palang i-Google Maps o i-Waze yung location ni Boss B-Boy Machine Shop. Hanggang dito na lang mga kalogs. So, it's been your Jet Gaspar Vlogs. Tandaan, hindi habang buhay, ganito tayo. Love ya!